Meron akong nabasa. Teka muna. Baka merong mag-question. Para makilala naman. At siguro malaman ng mga pulis na nandito. At malaman nila kung sino ba ito. Ang isang general na retired sa Armed Forces. Nag-retire po ako ng 2011. Nagtrabaho ako sa private company hanggang 2015. Ngayon, consultant na lang po ako. Pero, sa nangyayari sa Davao City, meron akong definition. Unang-una, sinisigaw natin na nabudol tayo. Bakit nasabi ko? Isa ako ang nagpapirma kay BBM ng Manifesto of Support ng mga retired doon sa Marikina. Kahit titingnan ninyo sa mga litrato, ako ang nag-abot ng pentel pen para mapirmahan yung manifesto nakalagay sa whiteboard. Kaya lang, masasabi ko, nabudol tayo. First level pa lang yun na nangyayari sa atin. Ako naman ay tumanda na specialist sa research, intelligence research and analysis. Specialist po ako sa intelligence. Kaya, ang pangalawang level ay hindi na pambubudol. Kung basahin ninyo sa dictionary, ang ibig sabihin ng subterfuge. Titignan ninyo sa dictionary ang subterfuge. Define ito sa Merriam-Webster as a stratagem. Ibig sabihin ng stratagem, strategy, taktika to conceal, escape, and evade na ginagawa ng isang grupo. Do we have now a governance by subterfuge? Yes! Itra-translate natin. Panlilid lang. Yes! So hindi lang tayo nabudol. Nililing lang pa tayo ngayon. Tama! Ngayon, ang isa pang tanong ko, is subterfuge part of PNP law enforcement operations? Yan ay para sa mga nakakataas doon sa PNP. There is blatant lying and is now part of our tripping. It saddens me that among Filipino intellectuals, yung mga nagkukunuan ring matalino, kung may pinag-aralan, the truth is now garbage. Basura! Ang katotohanan ay binabasura nila. Pinakita ito doon sa KOJC sa investigation ng 3 senador. The truth is flooded by garbage and it becomes part of the government. Watching from Davao, So, bakit nasasabi ko ang ganito? Bago ako pupunta dito sa mga nakaraang araw, of course, tinatawagan din ako ng mga retired. Sabi nila, bakit ka nagsasalita doon sa Liwasang Bonifacio? Nagsasalita ako sa Liwasang Bonifacio dahil ako ay isang Pilipino. Ako ay isang sundalo ng Pilipinas. Pero masasabi ko, pinag-aaralan ko kung ano ang maganda para sa Pilipinas. Graduate po ako sa anti-terrorism course sa England. Graduate din po ako sa legal aspects of counter-terrorism
sa United States. So kung sino man ang gustong magtanong sa akin, siguro naman ay kaya ko kayong sasagutin. Kahit kayo pa ang pinakamataas sa Philippine National Police. Ngayon, sa simula pa lang ng operation sa Davao, sabihin ko na lang na nasabi ko na yata ito, first time na nagsalita ako dito. 23 years ako na-assign ng Mindanao. 10 taon sa Davao. Ang assignment ko is for national development sa Lanao area. Pero sa Davao, counter-terrorism. So, ang masasabi ko pag sa law enforcement procedures, kapag merong target, for example, isang tao lang na armado, sinusubukan nito ng intelligence operatives. Sinusubaybayan ito para malaman kung nasaan ba talaga siya pumupunta. Pero, kung isang kriminal na hindi armado o sinasabi nating suspected pa lang, ang sumusunod dito ay mga sibilyan, ang tinatawag natin na informants. So ngayon, tatanong ko, tama ba ang intelligence operation ng PNP sa Davao? Palpak! Bakit hindi nila makikita si Pastor? Kasi hindi si Pastor ang hinahanap, kundi Pangalawa, agaw. kung isang tao lang ang target, ito pangsasabi ko, dahil noong araw, ang target namin ay yung mga armado. Alam niyo naman kung sino ang mga armado noong araw. Pero, meron kaming sinusunod noong mga araw na yon. Noong 1990s, naglabas ng agreement with the New People's Army. Naglabas ng agreement ang gobyerno. Agreement ito ng lahat. Ito applicable sa lahat. Ito ay tinatawag na Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law. Ito ay respetado sa buong mundo dahil sa mga hindi makatarungan na paghuhuli sa mga nasa kaliwa na mga rebelde. So nire-respeto ito ng armed forces at ito ay binabantayan namin na hindi mabiolate. Ngayon, ang ginagawa ng PNP sa Davao, walang comprehensive agreement sa taong bayan kung ano ang gagawin nila sa kanilang operation. Therefore, ano ang dapat na sundin nila? Kundi ang dapat na susundin nila ay yung ang ating Constitution. So nakasulat doon ang dapat gagawin. Pangalawa, ang mandate ng Philippine National Police. Alam nila yon. Pangatlo, ang rules of engagement. Kung meron kang huhulihing kriminal o suspect na gumagawa ng mali sa bayan, ay dapat sumusunod ka sa rules of engagement. Nasunod ba ang rules of engagement? Hindi! Ito pa, pag isang suspect lang ang huhulihin mo. Ito, nangyari ito sa kung nasa England kami. Kasi nag-o-observe din kami ng police operation. Nag-training din kasi ako sa Scotland Yard. So, yung Scotland Yard is training facility ng police, British Royal Police England. So, pag isang tao lang ang huhulihin, kahit na armado, ang ginagawa nila, 2 tao lang
ang dapat na humuli kung hindi naman lalaban yung tao. Dalawa lang. Kung marami ang dalawa, that is a violation of their laws. Nangyari na ito sa England. Actually, noong magkamali ang mga pulis sa England, sa Northern Ireland. Sino ang sumagot ng pagkakamali ng law enforcers nila? Ang Prime Minister lumabas in public at sinabing, mga tao ko yan, ang hinuli namin ay lumabag sa batas. Yun lang ang itinayo ni Prime Minister Margaret Thatcher. Tayo, sino ang pinuno natin na tumatayo para sa mga Pilipino sa KOJC? Meron ba? So yun lang po ang may share ko sa inyo. Dahil ang operation sa KOJC ay using of too much force in capturing one single suspect. Ibig sabihin na simula pa lang paggamit ng 2,000 policemen is already not according to the law. Maraming salamat.